Kumusta mga ka-tips? Welcome back sa ating channel kung saan ang bawat minuto ay investment para sa iyong kinabukasan. Marami sa atin ang pagod na sa cycle ng trabaho at bayad utang, kaya naman sa video na ito, hihimayin natin ang mga practical at legit na paraan kung paano ka talaga makakaipon at yayaman sa tamang diskarte. Huwag kang kukurap at siguraduhing panoorin mo ang video na ito hanggang sa huling segundo. Bakit? Dahil sa dulo ng ating talakayan, ibibigay ko ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para tuluyan mo nang mabago ang takbo ng iyong buhay pinansyal. Game ka na ba? Tara simulan na natin ang Aral 1. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang tamang mindset sa pera bilang foundation ng pagyaman. Ang pagyaman ay hindi nagsisimula sa kapal ng pitaka kundi sa paraan ng pag-iisip mo sa bawat pisong hawak mo araw-araw. Marami sa ating mga Pinoy ang biktima ng tinatawag na lifestyle inflation, kung saan habang tumataas ang ating sahod, ay lalo ring lumalaki ang ating mga gastos dahil pakiramdam natin ay deserve natin ang lahat ng luho. Ang unang step para mabago ang takbo ng buhay mo ay ang pag-amin na ang pera ay isang tool lamang at hindi sukatan ng iyong pagkatao o social status sa harap ng mga kapitbahay. Kailangan mong matutunan na kontrolin ang iyong emosyon kapag may hawak kang cash dahil ang maling desisyon sa loob ng 5 minutes sa mall ay pwedeng maging dahilan ng pagkabaon sa utang ng ilang buwan. Ang totoong mayaman ay hindi yung maraming branded na gamit kundi yung taong may control sa kanyang finances at alam kung paano palalaguin ang bawat sentimo na dumadaan sa kanyang mga kamay. Burahin na natin ang nakasanayang bahala na mentality na tila naging trademark na nating mga kababayan kapag usapang pera na ang nakasalang. Imbes na umasa sa swerte, sa loto o sa padala ng kamag-anak mula sa abroad, simulan mong gumawa ng sarili mong financial blueprint na may malinaw na direksyon at deadline. Ang mindset na ito ay nangangailangan ng matinding disiplina dahil kakailanganin mong tanggihan ang mga short-term na saya para sa long-term na ginhawa ng iyong pamilya sa hinaharap. Isipin mo na ang bawat 100 pesos na natitipid mo ngayon ay parang binhi na itinatanim mo na magbibigay sa iyo ng masarap na prutas pagdating ng panahon. Huwag kang matakot na magmukhang naghihirap sa paningin ng iba. Basta alam mo sa sarili mo na ang iyong net worth ay unti-unting lumalaki dahil sa tamang pananaw sa buhay. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para manalo sa usapang pera ay ang pag-apply ng delayed gratification sa iyong pang-araw-araw na routine. Kapag nakakita ka ng bagong gadget o sapatos na gusto mong bilhin, subukan mong mag-antay ng 30 days bago mo ilabas ang iyong pera para malaman mo kung talagang kailangan mo ito o bugso lang ng damdamin. Ang modernong diskarte sa pag-iipon ay ang pag-prioritize sa iyong future self sa pamamagitan ng pagpapatupad ng pay yourself first system bago mo pabayaran ang iyong mga bills. Ibig sabihin nito ay kukuha ka na agad ng fixed amount para sa iyong savings sa sandaling makuha mo ang iyong sweldo para hindi ka na matuksong gastusin ang matitira. Kapag naging habit mo na ito, makikita mo na mas magiging madali ang pag-adjust ng iyong budget dahil ang matitirang pera na lang ang pagkakasyahin mo para sa iyong mga pangangailangan. Kailangan din nating i-improve ang ating financial literacy sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig sa mga tamang impormasyon imbes na maniwala sa mga get-rich-quick schemes na laganap sa social media. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang inflation at interest rates ay magbibigay sa iyo ng edge para hindi ka maloko ng mga mapagsamantalang tao o maling investment. Huwag mong iisipin na ang pagyaman ay para lamang sa mga nakapagtapos ng pag-aaral o sa mga may malalaking business dahil ang kahit sinong ka-tips ay kayang umasenso basta may tamang sistema. Ang edukasyon sa pera ay isang tuloy-tuloy na proseso kaya huwag kang mapapagod na magtanong at matuto mula sa mga taong naging matagumpay na sa larangang ito. Ang pagiging wise sa pera ay hindi pagiging madamot kundi pagiging responsable para sa kinabukasan ng iyong mga mahal sa buhay. Bilang huling punto para sa ating unang aral, tandaan mo na ang consistency ay mas mahalaga kaysa sa laki ng iyong sinisimulang ipon. Hindi kailangang magsimula sa thousands of pesos dahil ang mahalaga ay makabuo ka ng momentum
at maging habit mo ang pagpapahalaga sa bawat piso. Kapag binago mo ang iyong mindset mula sa pagiging consumer tungo sa pagiging isang investor, magbabago rin ang mga oportunidad na darating sa iyong buhay. Isulat mo ang iyong mga goals at basahin ito araw-araw para laging sariwa sa isip mo kung bakit ka nagsasakripisyo at nagtitipid sa kasalukuyan. Ang pagyaman ay isang marathon at hindi isang sprint, kaya naman ang tatag ng iyong loob at pananaw ang magdadala sa iyo sa finish line. Maniwala ka sa iyong kakayahan at simulan mo na ang pagbabago ngayon dahil ang iyong future self ay tiyak na magpapasalamat sa mga desisyong ginagawa mo sa puntong ito. Aral 2. Pagkontrol sa gastos at budgeting bilang iyong depensa. Ang sikreto sa pagyaman ay hindi lamang nakadepende sa laki ng iyong kinikita, kundi sa galing mo sa pagbabantay sa perang lumalabas sa iyong bulsa araw-araw. Marami sa ating mga Pinoy ang magaling kumita, pero pagdating ng katapusan ay nagtataka kung bakit wala silang natitira dahil sa kawalan ng maayos na budgeting system. Ang paggawa ng budget ay hindi pagkakait sa sarili ng kaligayahan, kundi ito ay ang pagbibigay ng utos sa iyong pera kung saan ito dapat pumunta imbes na magtaka ka kung saan ito nagpunta. Isang practical na paraan para sa ating mga ka-tips ay ang paggamit ng 50-30-20 rule kung saan ang 50% ng iyong sahod ay mapupunta sa needs gaya ng upa at pagkain, 30% para sa wants o luho at ang 20% ay diretso sa iyong savings at investments. Sa pamamagitan ng simpleng formula na ito, magkakaroon ka ng malinaw na limitasyon at hindi ka na magpapadala sa bugso ng damdamin tuwing makakakita ka ng sale sa mall o sa mga online shopping apps. Dapat nating matutunan ang disiplina ng pag-track sa bawat sentimo na dumadaan sa ating mga kamay dahil ang mga maliliit na gastos ang madalas na umuubos sa ating budget. Ang mga simpleng bagay gaya ng araw-araw na pagbili ng kape sa labas, pag-order ng milk tea o ang hindi mabilang na Grab food deliveries ay pwedeng umabot sa thousands of pesos pagdating ng katapusan ng buwan. Subukan mong mag-download ng isang budget tracker app o gumamit ng maliit na notebook para ilista ang lahat ng iyong expenses mula sa pamasahe sa jeep hanggang sa binili mong load. Sa paraang ito ay makikita mo ang iyong money leaks o yung mga gastos na hindi mo naman talaga kailangan at pwedeng-pwede mo nang itigil para madagdagan ang iyong ipon. Ang pagiging wise sa paggastos ay nangangailangan ng honesty sa sarili dahil kailangan mong aminin kung ano ang tunay na pangangailangan sa gusto lang na mapatunayan sa ibang tao. Isang matinding kalaban ng ating budget ay ang emosyonal na paggastos lalo na kapag tayo ay pagod o stress mula sa trabaho at gusto nating i-reward ang ating sarili. Para maiwasan ang ganitong pitfall, napakagandang i-apply ang 24-hour rule kung saan kapag may nakita kang bagay na gusto mong bilhin, ay mag-aantay ka muna ng isang buong araw bago mag-decide. Madalas nating mararanasan na pagkalipas ng 24 hours ay mawawala na ang excitement at mapagtatanto natin na hindi naman pala natin kailangan ang gamit na iyon. Isipin mo rin ang halaga ng bawat bilihin base sa oras na kailangan mong itrabaho para lang kitain ang pambayad doon para mas maging maingat ka sa paglalabas ng cash. Ang pagiging praktikal ay hindi pagiging kuripot, kundi ito ay ang pagiging matalino sa paggamit ng iyong resources para mas mabilis mong maabot ang iyong financial freedom. Ang paghahanda ng sariling pagkain o meal prepping ay isa rin sa pinaka-epektibong paraan para makatipid ang mga Pinoy workers at estudyante sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin. Imbes na kumain sa fast food o bumili ng mamahaling tanghalian sa labas, mas mainam na maglaan ng oras tuwing weekend para magluto ng ulam na pwedeng baunin sa loob ng 1 week. Hindi mo lang masisiguro na masustansya ang iyong kinakain, kundi makakatipid ka rin ng hundreds of pesos bawat linggo na kung susumahin sa loob ng 1 year ay malaking tulong na sa iyong emergency fund. Maging madiskarte rin sa pagbili ng mga grocery items sa pamamagitan ng paggawa ng listahan bago pumunta sa palengke o supermarket para maiwasan ang mga impulse purchases. Ang pag-iwas sa mga branded na gamit at pagpili ng mga generic o second-hand products na may magandang kalidad pa rin ay isang modernong approach para mapanatiling matatag ang iyong finances. Sa huli, kailangan nating tandaan na ang budgeting ay isang continuous process na nangangailangan ng adjustment
Depende sa takbo ng ating buhay at mga emergency na dumarating. Huwag kang mawawala ng pag-asa kung sa unang buwan ay hindi mo masunod ng perfect ang iyong budget dahil ang mahalaga ay mas naging aware ka na sa iyong spending habits. I-review mo ang iyong finances every 15 days o tuwing sasapit ang kinsenas at katapusan para makita mo kung saan ka pwedeng mag-improve o mag-adjust. Turuan din ang mga kasama sa bahay tungkol sa kahalagahan ng pagtitipid sa kuryente, tubig at iba pang bayarin para tulong-tulong kayong makaipon bilang isang pamilya. Ang tagumpay sa pagyaman ay nagsisimula sa maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw sa loob ng iyong sariling tahanan at sa harap ng iyong sariling pitaka. Aral 3. Pagbuo ng emergency fund bilang iyong safety net. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay ang nagsisilbing shock absorber ng iyong buhay pinansyal para hindi ka agad gumuho kapag may dumating na hindi inaasahang pagsubok. Marami sa ating mga Pinoy ang sanay sa sistemang utang agad kapag may nagkasakit o may nasirang gamit sa bahay dahil wala tayong nakatabing cash para sa mga ganitong sitwasyon. Ang modernong diskarte sa pag-iipon ay dapat unahin ang pagbuo ng pondong ito bago pa man mag-isip ng kahit anong investment o malaking bibilhin. Isipin mo na ang emergency fund ay parang payong na nakahanda bago pa man bumuhos ang malakas na ulan para hindi ka mabasa at magkasakit sa gitna ng kalsada. Ang layunin nito ay bigyan ka ng peace of mind na kahit anong mangyari sa trabaho mo o sa ekonomiya ay mayroon kang mahuhugot na pera na hindi mo kailangang hiramin sa iba na may malaking interest. Ang standard na sukat para sa isang solidong emergency fund ay dapat katumbas ng 3 hanggang 6 months ng iyong kabuuang monthly expenses para masigurado ang iyong seguridad. Ibig sabihin kung ang gastos mo sa loob ng isang buwan para sa pagkain, renta, kuryente at tubig ay 20,000 pesos, kailangan mong makapag-ipon ng 60,000 hanggang 120,000 pesos. Mukhang malaking halaga ito sa simula pero ang susi ay ang dahan-dahang pag-iipon hanggang sa maabot mo ang iyong target na amount. Huwag kang panghinaan ng loob kung nagsisimula ka pa lang sa 500 o 1,000 pesos na hulog bawat sweldo dahil ang mahalaga ay ang consistency mo sa pagtatabi. Kapag mayroon kang ganitong halaga sa bangko, ay mawawala ang iyong takot na mawalan ng trabaho dahil alam mong may sapat kang bala para mabuhay habang naghahanap ng bagong oportunidad. Napakahalaga rin na ilagay ang iyong emergency fund sa isang separate bank account na madaling ma-withdraw pero hindi mo nakikita sa iyong daily spending app para hindi ka matuksong gastusin ito. Sa panahon ngayon ay napakarami ng digital banks na nag-aalok ng high interest rates na umaabot ng 5% hanggang 7% per year kumpara sa traditional banks na halos 0.01% lang. Ang paggamit ng mga digital banks gaya ng Maya, Cbank o GoTime ay isang matalinong paraan para habang natutulog ang pera mo ay lumalago rin ito kahit papaano laban sa inflation. Siguraduhin lang na ang pipiliin mong bangko ay regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas at may insurance mula sa PDIC para safe ang iyong pinaghirapang ipon. Ang paghihiwalay ng account ay isang psychological trick para ituring mong banal ang perang iyon at hindi basta-basta gagalawin para sa mga bagay na hindi naman talaga emergency. Kailangan mong maging malinaw sa iyong sarili kung ano ang maituturing na tunay na emergency para hindi masayang ang iyong pinag-ipunan sa loob ng mahabang panahon. Ang pagkasira ng iyong laptop na ginagamit sa trabaho, pagkakasakit ng isang miyembro ng pamilya o biglaang pagkakatanggal sa kumpanya ay mga valid na dahilan para gamitin ang pondong ito. Pero ang pagkakaroon ng malaking sale sa iyong paboritong shop, birthday ng kaibigan, o pambili ng bagong labas na smartphone ay hindi kailanman dapat hugutin sa iyong emergency fund. Maraming ka-tips ang nagkakamali dahil ginagawa nilang dahilan ang salitang emergency para bigyang katwiran ang kanilang mga luho at gusto sa buhay. Ang disiplina sa pagtukoy ng needs versus wants ang magliligtas sa iyo mula sa pag-uulit sa simula tuwing mawawalan ka ng ipon dahil sa maling paggamit nito. Sa huli ay tandaan mo na ang emergency fund ay hindi isang investment na inaasahan mong magpapayaman sa iyo ng mabilis, kundi ito ay isang form ng insurance para sa iyong sarili. Ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa pakiramdam na kontrolado mo ang iyong buhay at hindi ka biktima ng anumang masamang sirkumstansya na darating sa iyo.
Kapag nabuo mo na ang iyong first 100,000 pesos na emergency fund, ay mapapansin mong mas magiging matapang ka sa paggawa ng mga desisyon sa career at negosyo dahil wala ka ng utang na inaalala. Ipagpatuloy ang pag-update ng iyong fund habang nagbabago ang iyong lifestyle o habang lumalaki ang iyong pamilya para laging sapat ang iyong proteksyon. Ang bawat pisong itinatabi mo para sa iyong safety net ay isang hakbang patungo sa buhay na walang stress at puno ng seguridad para sa iyong kinabukasan. Aral 4. Pag-iwas at paglaya sa utang bilang pagbasag sa gapos. Ang utang ay parang isang anay na unti-unting kinakain ang pundasyon ng iyong kinabukasan hanggang sa gumuho ang iyong pinaghirapang ipon. Marami sa ating mga Pinoy ang nakabaon sa utang hindi dahil sa masama silang tao, kundi dahil sa kawalan ng tamang sistema sa paghawak ng pera at maling akala na ang utang ay extension ng ating sahod. Ang unang hakbang para makalaya ay ang pag-amin na kailangan mo nang itigil ang paghuhukay sa sarili mong hukay sa pamamagitan ng hindi na paghiram ng bagong pera habang nagbabayad pa ng luma. Isipin mo na ang bawat interest na binabayaran mo sa credit card o sa mga pautang sa kapitbahay ay perang dapat sana ay napupunta sa iyong retirement fund o sa pag-aaral ng iyong mga anak. Ang tunay na pagyaman ay nagsisimula kapag ang lahat ng perang kinikita mo ay sayo na talaga at hindi na napupunta sa bulsa ng ibang tao bilang pambayad sa nakaraan mong luho. Isang modernong diskarte sa pagbabayad ng utang ay ang paggamit ng snowball method kung saan uunahin mong bayaran ang pinakamaliit na balanse habang nagbabayad ng minimum sa ibang mga utang. Kapag natapos mo ng bayaran ang pinakamaliit na utang, ay magkakaroon ka ng psychological win at mas gaganahan kang ituloy ang laban hanggang sa maubos ang lahat. Ang perang dating ibinabayad mo sa maliit na utang ay idaragdag mo naman sa susunod na maliit na utang hanggang sa lumaki ang iyong pambayad na parang isang gumugulong na bolang niyebe. Ang diskarteng ito ay epektibo dahil binabago nito ang iyong behavior at binibigyan ka ng momentum na kailangan mo para hindi sumuko sa gitna ng hirap. Huwag kang mahihiya kung nagsisimula ka sa maliit dahil ang mahalaga ay mayroon kang progress na nakikita bawat buwan sa iyong debt tracker. Kailangan din nating matutunan ang pagkakaiba ng good debt at bad debt para hindi tayo maligaw sa ating financial journey lalo na sa panahon ng madaling credit approval. Ang good debt ay ang mga utang na ginagamit para sa mga bagay na nagbibigay ng income o lumalaki ang value gaya ng business loan o housing loan na mapapakinabangan sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang bad debt ay ang mga utang para sa mga depreciating assets gaya ng bagong sasakyan na hindi naman gagamitin sa negosyo o ang pag-swipe ng credit card para sa travel at mamahaling gamit. Ang pag-iwas sa 0% interest trap ay mahalaga rin dahil madalas tayong natutukso na bumili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan dahil lang mukhang mura ang monthly payment nito. Tandaan na utang pa rin iyon na kukuha ng space sa iyong future budget at maglilimita sa iyong kakayahang mag-ipon para sa mas mahahalagang bagay. Para sa mga ka-tips na nakakaranas ng matinding pressure mula sa mga pinagkakautangan, ay huwag mawalan ng pag-asa at subukang makipag-negotiate ng maayos sa mga bangko o creditors. Ang pagtatago o pag-iwas sa mga tawag ay lalo lang magpapalala ng sitwasyon dahil sa mga penalties at interest na patuloy na papatong sa iyong principal amount. Mas mainam na harapin ang problema at humingi ng debt restructuring plan kung saan pwedeng babaan ang iyong monthly payment o habaan ang term para maging affordable ito sa iyong kasalukuyang income. Maging tapat sa iyong kalagayan at ipakita na mayroon kang intensyong magbayad basta mabigyan lang ng tamang pagkakataon at mas madaling terms. Ang pakikipag-usap ng maayos ay nagpapakita ng integridad at madalas na nagreresulta sa mas magandang deal na makakatulong sa iyong mabilis na pagbangon. Sa huli ay dapat nating itanim sa isip na ang paglaya sa utang ay hindi lang tungkol sa math, kundi tungkol sa pagbabago ng iyong lifestyle at priorities sa buhay. Kailangan mong magsakripisyo sa loob ng ilang buwan o taon sa pamamagitan ng pagbabawas ng unnecessary expenses para itodo ang lahat ng extra cash sa pagpuksa sa iyong mga utang. Iwasan ang pakikipagsabayan sa social media trends at huwag ma-pressure na bumili ng mga bagay na hindi mo pa kayang bayaran ng cash sa kasalukuyan.
Kapag naging debt-free ka na, ay mararamdaman mo ang gaan ng buhay at mas magkakaroon ka ng lakas ng loob na mag-invest at magpalago ng iyong kayamanan. Ang iyong paglalakbay patungo sa pagyaman ay magiging mas mabilis at mas masaya kapag wala ka ng dalang mabigat na bagahe ng nakaraang mga utang. Aral 5. Pagpaparami ng income streams bilang iyong offense. Sa panahon ngayon na mabilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi na sapat na dumedepende ka lang sa iisang source ng kita gaya ng iyong regular na sweldo. Marami sa ating mga Pinoy ang kontento na sa kung ano ang tinatanggap tuwing kinsenas at katapusan, pero ang totoong sikreto ng mga yumayaman ay ang pagkakaroon ng multiple streams of income para hindi sila agad gumuho kung sakaling mawala ang kanilang main job. Ang pagpaparami ng kita ay ang iyong offense sa laro ng pera habang ang pagtitipid naman ay ang iyong defense, at kailangan mo ang parehong ito para manalo sa huli. Isipin mo na ang iyong finances ay parang isang lamesa na mas matatag kung marami ang paa na sumusuporta rito kaysa sa iisang poste lang na pwedeng mabali anumang oras. Ang modernong diskarte sa pagyaman ay ang paghahanap ng mga paraan kung paano mo mapagkakakitaan ang iyong mga skills, hilig o kahit ang iyong bakanteng oras sa loob ng bahay. Ang unang hakbang para sa ating mga ka-tips ay ang pag-monetize sa iyong kasalukuyang skills na hindi mo nagagamit sa iyong main office job o trabaho sa kasalukuyan. Kung ikaw ay magaling sa pag-drawing, pagsusulat, pag-e-edit ng video o kahit sa pag-aayos ng computer, pwede kang kumuha ng mga part-time projects o freelancing jobs pagkatapos ng iyong shift. Sa tulong ng internet ay napakadali na ngayong maging isang virtual assistant o graphic designer para sa mga foreign clients na nagbabayad ng dollars na kung i-convert sa pesos ay malaking dagdag na sa iyong monthly budget. Huwag mong maliitin ang extra 5,000 o 10,000 pesos na kikitain mo mula sa iyong sideline dahil kung itatabi mo ito ng diretso sa iyong investment, ay malaki ang maitutulong nito sa pagpapalago ng iyong net worth. Ang susi dito ay ang tamang time management para hindi ma-burnout at mapanatili ang kalidad ng iyong trabaho sa parehong pinagkakakitaan. Maaari ka ring pumasok sa mundo ng buy and sell o reselling business kung saan gagamitin mo ang social media platforms gaya ng Facebook Marketplace para magbenta ng mga in-demand na produkto. Simulan mo sa pagbebenta ng mga gamit sa bahay na hindi mo na ginagamit para magkaroon ka ng seed capital o puhunan para sa iyong maliit na negosyo. Maraming mga ka-tips ang nagsimula sa pag-a-agent ng mga gamit o pagiging dropshipper kung saan hindi mo kailangang humawak ng malaking inventory o stock ng paninda para kumita. Ang mahalaga ay maging madiskarte ka sa paghahanap ng mga suppliers na nag-aalok ng murang presyo at siguraduhing maayos ang iyong customer service para paulit-ulit na bumili ang iyong mga kliyente. Ang negosyong ito ay pwedeng gawin kahit nasa bahay ka lang o habang nag-aalaga ng mga anak basta mayroon kang smartphone at internet connection. Isang matalinong diskarte rin ang pag-iisip kung paano ka magkakaroon ng passive income o yung perang pumapasok sa iyo kahit ikaw ay natutulog o nagbabakasyon. Ang passive income ay nangangailangan ng malaking effort sa simula gaya ng pagbuo ng isang YouTube channel, paggawa ng e-books o pagpapaupa ng isang kwarto sa iyong bahay sa pamamagitan ng Airbnb o bed space. Kapag naitayo mo na ang system na ito, ay kailangan mo na lang itong i-maintain paminsan-minsan habang patuloy itong nagbibigay sa iyo ng cash flow buwan-buwan. Ang mga digital products ay napakaganda ring option dahil gagawin mo lang ito ng isang beses pero pwede mo itong ibenta ng paulit-ulit sa libu-libong tao sa buong mundo nang walang karagdagang gastos sa shipping. Huwag matakot na sumubok ng mga bagong tech at platforms dahil dito nagmumula ang mga modernong pagkakataon para sa ating mga kababayang gustong umasenso. Sa huli ay dapat nating tandaan na ang pagpaparami ng income streams ay hindi dapat maging dahilan para iwanan mo agad ang iyong day job, lalo na kung hindi pa stable ang iyong mga sidelines. Gamitin mo ang iyong regular na sahod para pondohan ang iyong mga small business ideas at dahan-dahang palaguin ang mga ito hanggang sa mapantayan o malampasan na ang iyong kasalukuyang kinikita. Maging matiyaga sa proseso dahil ang pagbuo ng yaman mula sa iba't ibang sources ay nangangailangan ng panahon, pag-aaral at maraming trial and error bago mo makuha ang tamang formula.
Ang pagiging masipag ay dapat laging may kasamang pagiging matalino sa pagpili ng mga oportunidad na hindi lang uubos ng iyong oras, kundi magbibigay talaga ng value sa iyong pitakaka. Kapag nagawa mo ng magkaroon ng 3 to 5 solid income streams, ay mas magiging malapit ka na sa pangarap mong financial freedom at mas masarap na buhay para sa iyong pamilya. Aral 6. Matalinong pag-i-invest bilang iyong paraan sa pagpapalago ng yaman. Ang pag-i-invest ay ang proseso kung saan pinagtatrabaho mo ang iyong pera para sa iyo sa halip na ikaw ang laging nagtatrabaho para sa pera. Marami sa ating mga Pinoy ang natatakot sa salitang investment dahil iniisip nila na ito ay para lamang sa mga mayayaman o sa mga eksperto sa math. Pero sa katotohanan ay mas malaki ang risk kung hahayaan mo lang ang pera mo sa isang regular savings account na kinakain ng inflation. Ang modernong diskarte sa pagyaman ay ang pag-unawa na ang bawat pisong naiipon mo ay parang isang sundalo na dapat mong ipadala sa giyera para kumuha ng mas marami pang sundalo. Sa pamamagitan ng pag-invest sa tamang mga assets, ang iyong pera ay kikita ng dividends o capital gains na magiging pundasyon ng iyong financial freedom sa hinaharap. Ang susi dito ay ang pagsisimula ng maaga habang bata pa para masulit ang power of compounding kung saan ang kinita ng iyong pera ay muling kikita ng interest hanggang sa lumaki ito ng kusa. Bago ka pumasok sa kahit anong investment, napakahalaga na alamin mo muna ang iyong sariling risk tolerance o ang kakayahan mong tumanggap ng posibleng pagkalugi sa maikling panahon. Huwag na huwag kang mag-i-invest sa mga bagay na hindi mo naiintindihan o dahil lang narinig mo ito sa isang viral post sa social media na nangangako ng mabilis na pagyaman. Ang mga legit na investment gaya ng stock market, mutual funds, at unit investment trust funds ay nangangailangan ng pasensya dahil ito ay karaniwang pang long-term o 5 to 10 years bago mo makita ang tunay na bunga. Kailangan mong maging mapagmatyag laban sa mga get-rich-quick schemes o investment scams na nag-aalok ng unrealistic na returns sa loob lamang ng ilang araw o buwan dahil ang tunay na pagyaman ay isang marathon at hindi isang shortcut. Ang pagiging edukado sa kung paano gumagana ang market ay ang iyong pinakamabisang sandata para hindi ka maloko at para maprotektahan ang iyong pinaghirapang kapital. Para sa ating mga ka-tips na gustong magsimula sa isang safe at guaranteed na paraan, ang Pag-ibig MP2 ay isa sa pinaka-popular at epektibong investment option sa Pilipinas ngayon. Ito ay isang voluntary savings program ng gobyerno na nag-aalok ng mas mataas na interest o dividends kumpara sa mga traditional banks at ang pinakamaganda rito ay tax-free ang kikitain mo. Maaari kang magsimula sa halagang 500 pesos lamang kada buwan at hayaan itong lumago sa loob ng 5 years bago mo i-withdraw ang iyong buong principal kasama ang dividends. Maraming mga Pinoy workers ang gumagamit nito para sa kanilang retirement fund o pambili ng bahay dahil napaka-accessible nito at pwedeng-pwede mong i-monitor sa pamamagitan ng virtual Pag-ibig app. Ang ganitong uri ng investment ay swak sa mga nagsisimula pa lang dahil low risk ito pero may magandang record ng performance sa mga nakaraang taon. Kung mayroon ka ng sapat na kaalaman at extra na budget, maaari ka ring sumubok sa real estate o pagbili ng mga properties na pwedeng paupahan o ibenta sa mas mataas na presyo pagkalipas ng ilang taon. Ang lupa ay isang asset na karaniwang tumataas ang value sa paglipas ng panahon lalo na kung ito ay matatagpuan sa mga developing areas o malapit sa mga bagong infrastructure projects ng gobyerno. Maaari kang magsimula sa pagbili ng mga foreclosed properties mula sa mga bangko sa mas murang halaga at unti-unting i-renovate ito para tumaas ang presyo nito sa market. Ang pagiging isang landlord ay isa ring source ng passive income na pwedeng tumagal habang buhay at pwedeng manahin ng iyong mga anak. Siguraduhin lang na gagawa ka ng tamang research tungkol sa lokasyon at mga legal na dokumento para hindi ka magkaroon ng sakit ng ulo sa hinaharap pagdating sa land titles at taxes. Sa huli, kailangan mong tandaan ang konsepto ng diversification o ang hindi paglalagay ng lahat ng iyong itlog sa iisang basket para mabawasan ang risk ng iyong portfolio. Ikalat ang iyong mga investments sa iba't ibang platforms gaya ng stocks, bonds, digital banks at real estate para kung sakaling bumaba ang isa ay meron ka pang ibang sources na magbabalance sa iyong finances.
Huwag kang matakot sa mga market fluctuations o ang pabagubagong presyo ng mga stocks dahil normal na bahagi ito ng economic cycle at ang focus mo dapat ay ang long-term goal mo. Ipagpatuloy ang pag-aaral at pag-update sa iyong investment strategy habang lumalaki ang iyong net worth at habang nagbabago ang takbo ng teknolohiya sa mundo. Ang pagiging isang matalinong investor ay nangangailangan ng disiplina, tamang mindset, at paninindigan sa iyong mga financial plans para marating ang rurok ng tagumpay. Aral 7. Proteksyon at pag-insure bilang legacy building. Ang pagbuo ng kayamanan ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karaming pera ang pumapasok sa iyong bank account, kundi kung paano mo ito mapoprotektahan mula sa mga hindi inaasahang sakuna sa buhay. Marami sa ating mga Pinoy ang gumugugol ng 10 hanggang 20 years sa pag-iipon pero sa isang iglap ay naglalaho ang lahat dahil sa biglaang pagkakasakit o pagkamatay ng isang breadwinner sa pamilya. Ang insurance ay hindi isang gastos, kundi ito ay ang iyong ultimate defense mechanism na tinitiyak na ang iyong pinaghirapang ipon ay hindi mapupunta lang sa pambayad ng hospital bills. Sa modernong panahon, ang pagiging wise ay ang pagkakaroon ng proteksyon habang ikaw ay malakas pa para hindi ka maging pabigat sa iyong mga mahal sa buhay sakaling dumating ang masamang panahon. Isipin mo na ang insurance ay parang isang life vest sa gitna ng dagat na sana ay hindi mo kailangang gamitin pero napakahalagang suot mo ito para sa iyong kaligtasan. Ang unang dapat mong priority bilang proteksyon ay ang pagkakaroon ng health insurance o HMO lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho bilang isang freelancer o self-employed na walang benefits mula sa kumpanya. Ang isang major surgery o confinement sa ospital ay pwedeng umabot sa hundreds of thousands of pesos na kayang ubusin ang iyong emergency fund sa loob lang ng ilang araw. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng maliit na premium bawat buwan o bawat taon, ang insurance company ang sasagot sa iyong medical expenses para manatiling buo ang iyong savings. Huwag mong iisipin na sayang ang pera kung hindi ka nagkakasakit dahil ang binabayaran mo rito ay ang peace of mind na kahit anong mangyari ay mayroon kang dekalidad at egatidad na healthcare na matatanggap. Napakarami ng affordable na health cards ngayon sa Pilipinas na pwedeng mabili online at swak sa budget ng ating mga katips na nagsisimula pa lang mag-ayos ng kanilang finances. Para naman sa mga breadwinners o yung mga taong inaasahan ng kanilang pamilya, ang life insurance ay isang obligasyon para masigurado na ang iyong mga anak at asawa ay hindi maghihirap sakaling mawala ka. Ang layunin ng life insurance ay palitan ang iyong income na nawala para matuloy pa rin ang pag-aaral ng iyong mga anak at mabayaran ang mga monthly bills sa bahay. Maraming uri ng insurance gaya ng term insurance na diretso protection lang o ang VUL o Variable Universal Life Insurance na may kasamang investment component. Ang modernong diskarte ng maraming financial experts ay ang BTIDA o Buy Term and Invest the Difference, kung saan kukuha ka ng murang term insurance para sa maximum protection at ang matitipid mong pera ay ikaw mismo ang mag-i-invest sa MP2 or stocks. Sa paraang ito, mas malaki ang kontrol mo sa iyong pera at mas mataas ang potensyal na growth ng iyong wealth habang protektado ang iyong pamilya. Hindi rin natin dapat kaligtaan ang mga bagay na tila nakakatakot pag-usapan pero napaka-practical sa realidad gaya ng memorial plans o St. Peter plans na sikat sa ating bansa. Ang mamatayan ay isa sa pinakamahal na gastusin sa Pilipinas ngayon at kung hindi ka handa, mapipilitan ang iyong pamilya na mangutang sa kung sino-sino para lang mabigyan ka ng maayos na hantungan. Ang pagkuha ng memorial plan habang ikaw ay bata at malakas pa ay mas mura dahil mababa pa ang monthly installments at transferable pa ito sa ibang miyembro ng pamilya kung kinakailangan. Ang ganitong paghahanda ay nagpapakita ng pagmamahal sa iyong pamilya dahil tinatanggal mo ang financial burden sa kanila sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Ang pagiging handa sa lahat ng aspeto ng buhay, pati na sa huling hantungan, ay tanda ng isang taong may ganap na kontrol sa kanyang kinabukasan. Sa huli, ang proteksyon ng iyong yaman ay kasama rin ang paggawa ng isang simpleng will o estate planning para malinaw kung kanino mapupunta ang iyong mga naipong assets at properties. Maraming pamilyang Pinoy ang nagkakawatak-watak dahil sa agawan sa lupa o pera dahil walang iniwang malinaw na instruksyon ang nakatatanda bago sila pumanaw.
Hindi kailangang maging milyonaryo para gawin ito. Sapat na ang listahan ng iyong mga bank accounts, insurance policies at titulo ng lupa na alam ng iyong pinagkakatiwalaang kapamilya. Siguraduhin na updated ang iyong mga beneficiaries sa lahat ng iyong financial documents para hindi mahirapan ang iyong pamilya sa pag-claim ng mga benefits na para sa kanila. Ang tunay na pagyaman ay hindi lang nagtatapos sa iyong sarili, kundi ito ay ang pagbuo ng isang legacy na magbibigay ng magandang buhay sa susunod na henerasyon ng iyong lahi. Aral 8. Pagpapatuloy at pagbibigay bilang tunay na kabuluhan ng yaman. Ang pagyaman ay hindi isang sprint, kundi isang marathon na nangangailangan ng matinding pagtitiyaga at paninindigan hanggang sa huling yugto ng iyong buhay. Marami sa ating mga Pinoy ang magaling lang sa simula pero madaling sumuko kapag hindi agad nakita ang resulta ng kanilang pagtitipid o kapag nakaranas ng kaunting pagsubok. Ang modernong diskarte sa pagyaman ay ang pag-unawa na ang consistency o ang paulit-ulit na paggawa ng tamang financial habits ay mas mahalaga kaysa sa laki ng iyong kinikita sa isang bagsakan lang. Kailangan mong tanggapin na may mga araw na mahirap mag-ipon, pero ang mahalaga ay hindi ka humihinto sa iyong sistema at laging nakatingin sa iyong long-term goals. Ang tunay na tagumpay ay dumarating sa mga taong marunong maghintay at may disiplinang gawin ang tama kahit walang nakakakita sa kanilang sakripisyo araw-araw. Napakahalaga rin na patuloy kang mag-invest sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro, pakikinig sa podcasts, at pag-attend ng mga seminars tungkol sa pera at negosyo. Ang iyong kaalaman ang pinakamalakas mong asset dahil kahit mawala ang lahat ng iyong material na bagay, ang iyong skills at mindset ang magbabalik sa iyo sa rurok ng tagumpay. Sa mabilis na pagbabago ng mundo at teknolohiya, ang mga ka-tips na laging handang matuto at mag-adjust ang siyang nananatiling panalo sa laro ng buhay. Huwag kang manghihinayang na gumastos para sa iyong edukasyon dahil ito ang investment na may pinakamataas na return on investment o ROI na hindi mananakaw ng sinuman. Ang pagiging humble at laging gutom sa bagong kaalaman ay magbubukas ng napakaraming pinto ng oportunidad na hindi mo inaasahan. Isang malaking hadlang sa pagpapanatili ng yaman ay ang madalas na pagkumpara ng ating buhay sa nakikita nating posts ng ibang tao sa social media. Maraming mga kababayan natin ang nababaon muli sa utang dahil lang sa kagustuhang mapantayan ang lifestyle ng kanilang mga kaibigan o mga influencer na napapanood online. Tandaan mo na ang financial journey mo ay unique at ang tanging kalaban mo lang ay ang iyong sarili kahapon at hindi ang achievements ng ibang tao sa paligid mo. Iwasan ang FOMO o fear of missing out at maging kontento sa iyong sariling pacing hanggat alam mong ikaw ay nasa tamang direksyon patungo sa iyong pangarap. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng likes o followers, kundi sa laki ng iyong net worth at sa kalidad ng oras na naibibigay mo sa iyong pamilya. Sa kabilang banda, ang pagyaman ay nagiging mas makabuluhan kapag natutunan mong magbahagi ng iyong biyaya sa ibang tao o sa iyong komunidad. Ang pagkakaroon ng abundance mindset ay ang paniniwala na habang ikaw ay nagbibigay, mas lalo kang pagkakatiwalaan ng universo o ng may kapal ng mas marami pang grasya. Maaari kang magsimula sa pagtulong sa isang charity, pagbibigay ng scholarship sa isang kamag-anak, o ang simpleng pagtulong sa simbahan sa pamamagitan ng tithing. Ang pagbibigay ay hindi nakakabawas sa iyong yaman, kundi ito ay nagbibigay ng kakaibang saya at fulfillment na hindi mabibili ng kahit anong mamahaling gamit. Kapag ang layunin mo sa pagyaman ay para makatulong din sa iba, mas lalong nagkakaroon ng silbi ang bawat pagod at puyat mo sa iyong trabaho at negosyo. Bilang huling paalala para sa lahat ng ating mga ka-tips, huwag kalimutang i-celebrate ang iyong mga small wins para hindi ka ma-burnout sa iyong paglalakbay. Kapag naabot mo ang iyong unang 50,000 piso na savings o kaya ay nabayaran mo na ang isang malaking utang, i-treat mo ang iyong sarili o ang iyong pamilya sa isang simpleng paraan. Ang pagkilala sa iyong sariling progress ay mahalaga para manatiling mataas ang iyong morale at para lalong ganahan na ituloy ang iyong financial plan. Ang pagyaman ay isang masayang journey na dapat ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan at hindi nagiging bilangguan ng iyong kaligayahan.
Maniwala ka na kaya mong maging milyonaryo at kaya mong baguhin ang takbo ng buhay ng iyong pamilya basta't mayroon kang tamang aral, disiplina at pananalig sa iyong bawat hakbang. Sa pagtatapos ng ating 8 aral dito sa Tips in Life, tandaan mo na ang tunay na pagyaman ay hindi nangyayari sa loob lang ng isang gabi. Ito ay bunga ng iyong pagbabago ng mindset, matinding disiplina sa pagbabudget, at ang tapang na pasukin ang mundo ng investment at insurance para sa iyong proteksyon. Ang bawat piso na itinatabi mo ngayon ay hindi lang simpleng barya, kundi ito ay ang iyong ticket patungo sa buhay na malaya sa utang at puno ng seguridad. Huwag kang mapapagod na matuto at mag-adjust dahil ang pag-asenso ay isang marathon na nangangailangan ng consistency at tamang diskarte sa bawat yugto. Higit sa lahat, gamitin mo ang iyong yaman hindi lang para sa sariling luho, kundi para maging inspirasyon at tulong sa iyong kapwa at pamilya. Kaya mo ring yumaman ka tips basta't mayroon kang malinaw na plano at matibay na pananalig sa iyong bawat hakbang. Pakilike ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat! Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.